Pinoy VE dyan, meron naman tayong bagong taste project ngayon. Ito is galing naman to sa client. Actually, yung client is hindi tayo pumasa dahil ang tagal natin na-submit to. But ito is simple lang naman. Ang flow lang naman natin dito, if yung email niya is nag-exist, then i-update natin. Pag yung email niya is hindi nag-exist doon sa database, it means i-add natin siya. So ngayon, papakita natin muna yung sample. Ito muna yung sample workflow natin. So example, dito ang kailangan lang natin ito. Ito yung blueprint. Ito yung Excel sheet natin. Ayan. Meron siyang sample kanina. Delete lang natin to. Okay. Yan. Ito yung Excel sheet. Ito yung naman yung Google form natin. At syempre, ito yung Slack. Yan. Yung sample natin. So, na-test na yan. So yeah, papakita naman natin yung workflow. So ang workflow naman dito is meron tayong new record. So yung new record niya, ang scenario 1, customer is qualified. So it means pag qualified siya, meron siyang filter dito. Yan. Ito yung filter niya. Pag qualified siya, it means magno-notify doon sa Slack. Ang qualified naman niya is yung ano niya, yung skill operation skill niya. Pag operation less than or equal to 6, so it means qualified siya. Pag yung operation naman niya is greater than or equal to 7, it means not qualified. So, yun yung scenario 1 and 2. Ang scenario 3 naman natin is yung update the records. It means pag merong record, existing email siya, so i-update natin and then magno-notify doon sa Slack team natin na na-update tong user na to, yung name, email na to, and then yung monthly revenue niya, and then yung qualification niya. So yes, ito-test naman natin kung ano yung magiging. So first naman, ang gagawin itong scenario nga is create tayo ng record with qualified. Alright? So, ito naman yung ito yung Google form. So, i-fill up lang natin naman dito as test name or lagyan lang natin Pinoy VA. Pinoy VA. So, lalagay natin dito is Pinoy VA Auto Pinoy VA Automation at gmail.com. So, kopyahin natin yan. Then yung revenue niya, lagay lang natin is 1,000. So, ang nakaset pala dito is naka-dollar sign. So, hindi nyo maset dito na dollar. So, pwede nyo i-set doon sa Excel sheet. So, ang operation niya, so since qualified naman natin, so ilagay lang natin 6. Kasi nakalagay naman dito, yan, qualified. Ito yung level niya, qualified. If yung operation skill niya is less than or equal to 6, so it means qualified siya. So, nilagay naman natin dito, yung qualification niya, yun, operation on skill 1 to 10, so operation niya 6. So, less than or equal to 6, it means qualified siya. So, lagay lang natin dito, make more cells. Make more cells. Yan. So, check na natin. So, run once muna natin. And then, punta tayo dito. Submit lang natin. Yan. Balik tayo dito. Run once ulit natin. Yan. Since new siya, so mapapansin nyo dito, yung answer niya, ito yon. Yung makakita nyo dan. Text answers, operation skill. So, since new siya, pag check natin dito sa Google search, so search niya si Google, so i-compare na dito. So, filter niya dito, MLB. So, MLB, ito yon. Dito. Ito yung MLB. Yan, B1, 2. And then, sa search niya is equal to the value. So, the value is yung nag-submit ng email. So, pag equal yan, so it means, pag equal, so isa-search natin dito. So, merong conditions. So, pag equal yan, pag true, so it means, not exists. Gets niya? Yeah. Okay, okay. It's not equal. I think this is not equal. Where is the, yan. So, pag equal daw, pag true daw, so meron na tayong row dito.
If row number does not exist, so it means yung row number na to, so yung row number niya is hindi nag-exist, it means mag-a-add siya dito. Dito naman, row number exists, so it means true siya. Pag true, it means mag-a-update siya dito. Since naman pag search doon sa search row natin, search row pag equal to, tapos pag check sa database is hindi siya nag-exist, so it means ma-add siya dito sa row. Right? So check natin. So it means qualified siya. Qualified. Ilagay nyo dito, yan, qualified. So check natin sa Slack team, yan. Pinoy VA dollars, make more sales, tapos the lead score within the qualified range. Please follow up. So ito yan. So, next naman, ang gagawin naman natin ngayon, next flow naman natin is not qualified. So, it means pag not qualified siya, same pa din ang mangyari. Isi-search niya pa rin dito. Pag not qualified, it means magsasend ng email. So, test natin. So run once natin para makita natin yan. Lagyan naman natin test name. So, lagay na to. Yung email naman niya is lagyan na natin si Pinoy VA email. So, since nag-exist si Pinoy VA email, ang lagay na lang natin dito is yung personal natin. Yung personal email. So, lagyan lang natin yan. Personal email. Yan. Lagay lang natin. So, current revenue natin. So, lagyan natin is $2,000. And then, skill natin. So, dito, scenario 2 natin is not qualified. Ito is magsisend siya ng email natin kasi hindi siya qualified. Lagyan natin 7. 7. And then, how can I help you? So, make more money. Yeah, we'll make more money tayo. Alright. So, ngayon, check muna natin dito. Run once muna natin para to make sure is nag-running siya. Submit. And then, check natin dito. Run once. Yep. So, it means, makakita niya dito, nag-search siya. Search from dito. Yan. Equal natin to the sender. If that is true, so it means that is exists, then it will show up here. And then, pag that is not exist, so it means lagay niya dito. So, kasi itong search row, before niya sinesearch dito, hindi pa to pumapasok. I mean, hindi pa yan pumapasok, sinesearch niya. Right? So, hindi pa yan pumapasok, sinesearch niya, papasok lang yan pag dito na, lumalabas na. So, before siya na entry, so sinesearch ng search row natin, sinesearch niya yung email, itong search na to, itong column na to, if kumbaga equal ba siya sa nag-submit na email. Pero hindi pa existing ang data. Kaya yun. Okay, explain na lang natin yan in the process naman natin. Ito, test lang naman to eh. Test process lang naman to. And then, since not qualified siya, kasi nakalagay dito, is yung scale of 1 to 10 niya, so greater than or equal to 7 is not qualified, so magsisend siya ng email. So, punta tayo dito. Yan. So, mapapansin mo, ito yung email niya. Ito yung previous email niya kasi hindi ko na-delete, I think. Yan. Yan. Ito yun. Ito yung previous email niya. 1 minute ago. Hindi ko delete. Okay pala. Kaya pala hindi siya nag-highlights kasi ginagamit pala yung phone ko. Kaya nakita agad. Yan, 1 minute ago lang. So, yan. Ito yung test email niya. Yan, makikita nyo. Pinoy BA team, tapos automations. Yan. Right? So, napakasimple lang yung workflow natin. And then, papakita naman natin yung update. Siyempre, mas maganda yung update. Mas tricky kasi yung update dito eh. Mas madali yung sa add draw, yung update ang tricky part. Kasi pag add draw lang, kahit wala yung search, automatic na yan.
lalagyan lang natin ng search pag once meron tayong isi-search na data if existing ba sa database natin. So since ito yung dalawang email na to, so ang i-update naman natin itong Pinoy VA Automation. I-copy lang natin yung email niya. So i-full name natin Pinoy VA Automation. Yan. Tapos i-update natin yung revenue. Tapos yung range niya, instead na kasi i-update natin siya, same pa rin, hindi na lang natin na-edit kasi nakita na functional naman yung natin, yung I mean itong range na not qualified. Pero kayo na yung bahala kung ano yung magiging logic nyo dito. Alright? So ngayon, i-run once natin ulit, tapos punta tayo dito. Yan. So ang gagawin natin, i-complete name natin siya. So ilagay natin na Pinoy VA Automation. So yung email niya, since yung email niya is existing, tapos yung current revenue niya, so yung current revenue niya, lagay natin 1,000. So pag dito, ilagay dito 2,000. Scale rate niya, so ilagay natin 6 pa din. Andito, make more sales. Yan. And then, submit lang natin. Right. Tatay dito, run once. Ayun. So, papansin nyo, sinearch dito, sinearch. So, pag search niya dito sa column na to, is existing, so equal to sa nag-submit, so nag-submit ng form na to, so it means, pag check dito, if the row daw is exist, so it means true, nag-exist siya, so it means we need to update. So, kung mapapansin nyo, here, ito yung updated niya, and then Slack team mag-notify. So, check natin. So, mapapansin nyo, Pinoy-VA yung kanina, kaya ngayon Pinoy-VA automation na. Tapos, ito, nagiging 2,000, so same pa rin dito. So, check natin sa Slack team. So, sa Slack team, Pinoy-VA automation, pero mapapansin nyo, monthly revenue 2,000, updated score, same pa din. And then, the lead was previously unqualified, but now meet the qualification, tapos please follow up. Yan. I mean, itong naman to is based siya sa based naman yung notification ko based sa updated niya dito. Based sa kayo na magse-set dito. Pwede kayo na rin maglagay ng router. Example, if na-update ba yung niya, yung skill yung operation skill niya, kung na-update ba, tapos nag-match sa qualification natin, mag-notify kay Slack or mag-email pa din. So, kayo na maglagay dito. Kaya hindi ko kina-complete yan kasi para meron din kayong test flow.